Dumadaing ang mga PUV driver dahil halos wala na silang kinikita ngayong napakamahal ng presyo ng mga produktong petrolyo. May hinain naman ang mga commuter sa taas pasahing inanunsyo ng DOTR dahil sila naman ang mahihirapan. Mula sa Quezon City, may unang balita live si Bea Pinlac. Bea. Igan, tuloy-tuloy ang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Kaya ang panawagan ng mga PUV driver na nakausap natin, dapat tumaas na rin ang pamasahe. Pero ang hiling na dagdag pamasahe, masakit naman sa bulsa ng mga commuter. Tila walang preno ang pagtaas ng presyo ng petrolyo bunga ng krisis sa Middle East. Kaya ang mga PUV driver, wala na ring preno sa panawagan na magtaas na rin ang pamasahe. Daan-daan na raw kasi ang bawas sa kita nila kada araw dahil sa oil price hike. Kung pataas ang pataas yung gas, pamasahe kahit paano, magdagdag sana. Sana kung magtaas para makakabawi din. Kahit 15, gano'n. Minimum. Matagal pa siguro yan. Hintayin namin kung magtaas. Kaliwat kanan na ang pangangalampag ng mga transport group para madagdagan na ang pamasahe. Hiling ng UV Express driver na si Ernesto, sana kasama sila sa panawagang taas pamasahe. Lalo na't kakarampot na lang din daw ang naiuuwi nilang kita sa kanilang pamilya. Ngayon, may kinikita pa kami kahit 200, 300. Sakripisyo na lang. Pero pag umabot po na 100 yan, siguro naman wala nang babiyahe niya. Kasi nga, babiyahe ka, wala kang kinikita, papagod ka. May pamilya din kami na pangangailangan din yung mga anak namin. Huwag daw sana barya lang ang dagdag pamasahe dahil hindi aniya barya lang ang tinataas ng presyo ng krudo. Kasing UV ang medyo malaki sa UV. Nasa 20. Dapat 30 nga dapat 30 nga taas kaso hindi naman po pwede yung ganun kalaki. Hindi labis yun, sakto lang yun kasi 30 itinaas ngayon Wala rin, mapupunta rin sa diesel yun Sa Kamara, umapela rin ang UV Express Alliance na maisama ang mga UV Express sa adjustment sa pamasahe. Sana maidamay ang UV Express sa fare increase kasi nung nakaraang pinag-usapan yan sa LTFRB, sila lang yung binibigyan ng pagkakataon at kami raw ay nagtaas na 5 o 6 years ago. Sana pagka nagtaas pangkalahatan kasi karamay kami rito sa problemang malaki natin sa petrolyo. Sabi ng Department of Transportation, tiyak nang tataas ang pamasahe dahil sa oil price hike pero wala pang anunsyo kung magkano at kailan ito ipatutupad. Pero dahil masusundan pa ang taas presyo sa produktong petrolyo sa susunod na linggo ayon sa Department of Energy, sabi ng mga PUV driver, dapat agad na ring isabay ang dagdag pamasahe. Pag tumaas na yan, wala na kami kinikita. Wala na, anong gagawin namin? Alam bumiyahe kami ng bumiyahe, wala kami kikitain. Mas masakit sa amin, kasi biyahe ka ng biyahe, wala naman kami kinikita. Daing naman ng mga commuter, sila ang talo, lalo na't hindi naman tumataas ang sahod. Kailangan yun na lang muna, ma'am. Kasi yung sahod hindi naman nataas. Kasi pasahero lang kami. Lalo kami maghirap sa mga commuter. Dadagdag na naman yung gastusin ko sa araw-araw. Kahit sabihin mong ₱5 lang yan, kung araw-araw mo namang ginagamit. Igan sa usapin ang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo at pagdagdag ng pamasahe. Iisa lang ang hiling ng mga nakausap natin, aksyon mula sa gobyerno. Sana raw ang solusyon, hindi talo ang mga PUV driver at hindi talo ang mga commuter. Yan ang unang balita mula rito sa Quezon City. Bea Pinlac para sa GMA Integrated News. Nakukulangan ang mga PUV driver at operator sa Iloilo City sa ipamamahaging ₱5,000 fuel subsidy ng gobyerno. Kaya sana raw ay pagbigyan ang hinihiniling nilang fare increase. Live mula sa Iloilo City, may unang balita si John Sala ng GMA Regional TV. John, maayong aga. Maris, maayong aga. Kulang man daw pero malaking tulong na ang mga ayudang ibibigay ng gobyerno sa mga tsuper sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Dahil sa pagmahal ng presyo ng mga produktong petrolyo, parang nawala na ng ganang mamasada si Benji. Pero nabuhayan siya ng pag-asa nang mabalitaan ang tungkol sa ayuda mula sa gobyerno. Ayaw tanay kung mahatag man nila para makabulig man sa
amon mga estudyante kag sa panimalay kay tama na gid subong ka dako ang nagsaka sang prodo. Inanunsyo ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na magbibigay ng ayudang 5,000 pesos sa mga POV driver sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situations o AICS. May fuel subsidy rin na matatanggap ang mga POV driver mula naman sa LTFRB. Sa datos ng LTFRB 6, 16,347 POV drivers ang qualified. I'm pretty sure they are going to come up with this subsidy soon. Ongoing na ang mga issue namon sa mga dapat kayuhon ng mga subsidy card. Ngunit ayon sa isang kooperatiba, kulang pa rin daw ang subsidy sa mga gastusin. To 3 days na nato na konsumo, no? Pero at least may ara kita nga ayuda nga baton, pero nga mo sinidiritan nga tukong tugungan man tani ang promisa nila. Kahit ay ilang driver sa Bacolod City, nakukulangan din sa 5,000 pesos na fuel subsidy. Do kagamay gid na ya katama ka ang 1,000 mo ikrudo sa buong pilaman lang man. Ayon sa isang transport leader sa Bacolod City, halos ayaw na ngang bumiyahe ng ilang driver dahil sa taas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Para sa aton subong ginapilit ng naton ang mga operators kami na painsindigid nga magbinuligay na lang. Umaasa naman ang mga driver at operator na madadagdagan ng provisional fare increase na kanilang hiniling. Kahit isa na bataan natin is 1 piso lang. 1 piso lang dyan, dapat digig ta sina. Ang expectations nila to nga, ang increase nga to is relevant if the increase in fuel will only be 68 pesos. Pero kay nagsubra na siya, I think the board feels nga hindi to enough ang ilauna nga gin-recommend. Maris, pinangangambahan naman ng mga tsuper ang nagbabadyang isa pang mega oil price hike sa susunod na linggo na aabot hanggang 15 pesos kada litro. Kung matutuloy ito ay nasa 100 pesos na ang kada litro ng diesel. Maris? Damang salamat, John Sala ng GMA Regional TV. Ramdam na rin ang epekto ng mega oil price hike sa turismo. Sa La Trinidad, Benguet na nagdiriwang ng Strawberry Festival, kakaunti raw ang dumarating na turista. Ang mga parking area na karaniwang napupuno, marami pa ring bakante ngayon. Kakaunti rin daw ang mga strawberry picker at ang mga namimili. Sa Tagbilaran, Bohol naman, pinag-aaralan ng mga tourist transport operator na taasan ang kanilang service rates kasunod ng mega oil price hike. Bukas naman ang kampo ni Vice President Sara Duterte sa hiling ni Akbayan Party List Representative Chel Jokno na ilipat sa House Committee on Justice ang kustodiya sa nagpakilalang dating security aide ng bise na si Ramil Madriaga. At yan ang unang balita ni Tina Panganiban Perez. Sa formal na sulat na ipinadala sa House Committee on Justice, nagmosyon si Akbayan Representative Chel Jokno na ilipat sa komite ang kustodiya ni Ramil Madriaga. Si Madriaga ang nagpakilalang dating security aide ni Vice President Sara Duterte na nagsabing naghatid siya ng milyong-milyong pisong pera sa ilang individual sa utos umano ng bise. Dati nang sinabi ng bise na hindi niya kakilala si Madriaga at hindi siya kailanman naging tauhan ng DepEd at ng OVP. Isinumite ni Jokno ang sulat matapos sabihin ng BJMP na may banta umano sa buhay ni Madriaga na nakabilanggo ngayon sa BJMP facility dahil sa kasong kidnapping. Ayon kay Jokno, kailangang matiyak ang kaligtasan ni Madriaga at availability nitong maging witness sa gumugulo ngayong impeachment complaints laban sa bise. Precisely why we want to make sure that he can come before the committee so that we can assess kung talagang ano ba yung alam niya bilang personal knowledge niya at kung talagang kapanipaniwala siya. Sabi ng kampo ng bise sa isang pahayag, gusto rin nilang maging ligtas si Madriaga para maipakitang manloloko nila ito. Kaya bukas daw sila sa hiling ni Jokno kung ito ang paraan para matiyak ang kanyang kaligtasan. Paniwala rin nila, may tuturing lang na material witness si Madriaga dahil mapatutunayan nila sa kanyang testimonya na politika nila ang nasa likod ng pagpapa-impeach sa pangalawang Pangulo. Nagmosyon din si Jokno para ipasabpina ng komite ang SALE ni VP Duterte at mga dokumentong hawak ng Anti-Money Laundering Council para sa anumang transaksyong may kaugnayan sa bise.
Kasama sa mga pinapasabpina ni Akbayan Representative Chel Jokno sa House Committee on Justice ay mga record ng accounts na nasa pangalan ni Vice President Sara Duterte, nasa pangalan nila ng kanyang asawang si Atty. Man Scarpio at nasa pangalan nila ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nauna rito, naghain ng mga abogado ni VP Duterte ng appearance ad cautelam sa House Committee on Justice para ipakilala ang mga tatayong abogado sa impeachment proceedings. Ayon kay committee member Congressman Terry Ridon, posibleng may conflict of interest sa mga abogadong sina Attorney Michael Powa na dating spokesperson ng DepEd at Attorney Reynold Munsayak na dating Assistant Secretary for Procurement ng DepEd dahil posible silang maging mga witness sa impeachment proceedings. If they are required to appear as witnesses, automatic po ba na dapat bumitaw na sila as lawyers? It would also depend kasi kung ano yung ilalaman ng kanilang testimony. And then that would be the time that that decision would have to be made. May hanggang Lunes si VP Duterte para maghain ng sagot sa mga impeachment complaint laban sa kanya. Ito ang unang balita. Tina Panganiban Perez para sa GMA Integrated News. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.